Dumarating po ba ang time na yung puso't isipan natin walang unity? Yes, madalas po yun. Di ba sabi nga nila, di ba? Tulak. Ayan, alam na alam. Hindi ba? Kadalasan, dito pa lamang sa puso't isipan natin, marami ng pagiging disunited na nagaganap. Kaya wala tayong peace. Kaya dapat daw yung puso't isipan nagkakaisa din. Ngayon, di ba, meron silang tanong, ano ba talaga uunahin ko? Puso ba or isip? Di ba? Maraming kasasabi, puso. Dapat pala yung puso, nandito lang sa taas, tumitibok. Ang hirap siguro ng pagpuso mo, nandito sa loob ng skull. Tapos yung brain mo, nandito yung puso mo, nandito. Ang ingay siguro nun. So sabi nila, dapat daw puso muna, bago isip. Ang sabi naman ng iba, dapat isip muna, bago puso. See? Doon pa lamang, hindi na magkakaisa ang lahat. Hindi ko kayo pipilitin kung ano doon ang tama, ang dapat. Pero, see that? Merong sasabi, uy, mag-isip ka naman. Kung ano yung gusto mong gawin. Hindi naman sinabing, uy, sumapuso ka naman. Kung anong dapat mong gawin. Anyway, hindi ko po kayo pipiliting mamili sa dalawa. Pero kadalasan, ganun, di ba? Bago mo gawin yan, pag-isipan mo muna, ha? At siyempre, minsan mayroong kasunod yun. At saliksikin mo ang iyong puso. So ano ba talaga sa dalawa? Kung united sila, ang puso at isipan, wala sanang problema doon, may kapayapaan. Kasi kadalasan nga hindi eh. Hindi. Siya na ba talaga o hindi? Ang isip ko sinasabi, yung isa na lang kasi gwapo. Yung puso ko sinasabi siya lang kasi mabait. Dalawa lang naman yun eh. Gwapo, saka mabait. Maganda, saka mabait. Ganun lang yun. Kung makukuha mo pareho, wow, napakaayos, di ba? Napakaayos. Wala naman pumipili sa panglabas lang. Guwapo lang talaga, bahala na, magtitiis ako. Magpapakamartir ako para sa kanya, guwapo kasi. So bago yung panlabas na kaisipan, merong munang panloob. Ngayon po, siyempre, katulad po sa sinabi dito sa aklat ng Ephesians, ang setup dito, yung simbahan itself. Yung pamilya ng Diyos. Ito yung panawagan ni Apostol Pablo para sa ating lahat. At ngayon po, ulitin natin yung ating ginagawang way ng Bible study sa message ng Panginoon ngayon, aataduhin natin itong mga verses na ito. Kung mapapansin ninyo, I think this is the second time, kasi po pinapakita ko sa inyo paano mag-aral ng Biblia. Inaatado po yan, parang ulam lang eh. Parang partition lang yan. Inaatado ng tama. Ang una pong sinabi ni Pablo sa Efeso chapter 4 verse 1, dito muna tayo sa verse 1. Kaya't ako, sabi ni Pablo, na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Bago po yan, kukuha tayo ng ibang verse naman sa Bible na nagbibigay ng tibay dito po sa sinabi dito. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Timothy 1:9, which is si Pablo din po ang sumulat. Sino raw ang Diyos? No? Ano raw yung mga gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon na binabanggit niya mismo sa aklat ng Ephesians? Na nagligtas at tumawag sa atin ang Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Tayo po kasing lahat, bago tayo naging member ng church, bago tayo naging Christian, genuine Christian, hindi by mouth only, hindi lamang tayo basta professing Christian, we are practicing Christians dapat. Yun po kasi pagkakaiba. Marami kasi confessing Christian. At maraming nakabilanggo ngayon, professing Christian yun. Yun ang nilalaman ng mga bibig, pinoprofess nila na yun daw sila yung mga Kristiyano, pero by practice, hindi. Ang pinag-usapan natin dito yung tunay, yung genuine. Hindi lamang sa sinabi mo sa inyong bibig na Jesus is Lord, tapos na. Yun po kasi yung kaya po pinapaliwanag maigi yun sa mga gospels, evangelism. Hindi po hindi ko mo sinabi sa Bibliang i-confess mo lamang ng inyong bibig na Jesus is Lord, ligtas ka na. Marami pa pong kaakibat ng mga verses yun. Panimulain siyempre, kailangan i-declare ng ating mga labi na yes, iisa lamang Panginoon and that is the Lord Jesus Christ. Wala nang ibang Panginoon kundi siya lamang.
then, siyempre, susundan siya ng ano raw, kasi nga meron tayong calling. Dapat daw mamuhay tayo dun sa calling ngayon. At ang isa po sa calling ng Panginoon, maging united. Maging isa, kung paano ang Ama at ang Anak, ang Holy Spirit ay iisa. Because we are serving a triune God na tinatawag na Trinity, the Holy Trinity. Isang Diyos. At yung Diyos na yon, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tayo man ganun. Tayo katawan ni Jesus. At mababasa po natin sa ibang parte ng Biblia na tayo yung katawan mismo ni Jesus Christ. Hindi sinabi nun na tayo'y parang lang. Kundi tayo talagang katawan ng Panginoon. Kasi habang ang Panginoon po nasa kanang kamay ng Amang makapangyarihan, every day in eternity, nag-i-intercede sa ating lahat. Ano ba yung intercession ng Panginoon sa Ama? Simple lang yun. O, ayan na naman, Father, nakita ng Father, ayan na naman ang Eric na yan, napakagaling, husay. Nagkamali na naman, nagkasala na naman. O, ayan na naman to, ayan na naman yung isang yan. Ano sinasabi ng Panginoon? Especially po kasi si Satan, nandun din. Katulad nung nangyari kay Job. Walang gagawin sa Satan kundi to accuse us. O, Jesus Christ, paano ba yan? O, tingnan mo yung anak na si Charmaine. O, ayan na naman. O, balato mo na sa akin yan. Baka feeling lang niya naligtas siya, pero hindi. Pero alam ng Panginoon kung tayo ay belonging sa Kanya. Ang sasabihin ng Panginoon, Father, charge to me. Charge to me. By the blood that I shed dun sa krus ng Kalbaryo, Charmaine is mine. Yun po kasi ang trabaho talaga ni Satan. Ang meaning po ng Satan kasi yung kalaban yung accuser. Yun po ang number one na ministry ni Satan, to accuse us. To make us always guilty sa lahat ng bagay. At ang hirap mabuhay ng merong guilt feeling. Ang hirap po nun. Especially kung matagal nang tapos. Ang gagawin ni Satan po, lagi ipapaalala yan. Huwag ka na sumama dyan sa GCC na yan. Parang naman hindi kita kilala kung sino ka bago ka nag-abroad. Tigil mo yung kalokohang yan, napakarumi mo. Ngayon, pag bumigay siyempre yung tao, saka na lang po ako dadalo kapag hindi na ako nagkakasala. Ang may gawa po nun si Satan, yung accuser. Lagi niyang ipapaalala sa atin lahat ng ating mga pagkabagsak. Yung pagbangon po, wala siyang pakialam doon. Yung pagbagsak lang. Walang gagamitin po ang kalaban na salita sa atin, loser ka naman Loser. Uy, kita mo, tumaas na naman ang kilay mo. Loser. O, natutulog ka na naman dyan. Loser. Pero makinig naman tayo kapag ganun. Kasi natutulog nga Wala pong ginawa ang kalaban kundi to accuse us. And to tell us those things na lalong magpapababa ng ating spirituality. Pero ang Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawa kundi charge to me, Father. Charge to me, Father. Charge to me, Father. So napakataas po ng panawagan sa atin. Panawagan mismo ng Panginoon. Hindi ba directly ang Panginoon tumawag sa mga apostol? Habang sila'y kumikilos, nagtatrabaho everyday, tinatawag sila ng Panginoon. Later in life po, nung mawala ng mga apostol, ang mga disciples, ang mga panahon ngayon, yung mga kapatiran na. Kaya nga tayo ang bibig ngayon ng Panginoon. Tayo kumbaga, tayo yung ginagamit ng Panginoon, yung words niya ang lumalabas sa ating bibig. Pero tayo ngayon, yung bibig natin, yung physical lips natin, ang ginagamit ng Panginoon to call the other brethren. Na yung pong mga nakasulat sa Book of Life, tayo na ang ginagamit ng Panginoon for those person na mabuhay yung kanilang mga espiritu, matanggal yung mga bara sa kanilang mga mata upang makita ng katotohanan na ako pala'y tinawag din ng Panginoon. Yan din po kasi ang naging experience ni Pablo. Hindi na natin uulitin kung gaano ka-evil, ka-dark yung background ni Pablo. Pero nung mismong si Pablo po, makita niya liwanag ng Panginoon, doon niya natagpuan ang sarili niya, siya pala'y bulag. Akala ko ako'y nakakakita, pero ako pala'y bulag. Hanggang isang araw, ako pala'y bulog, di ba? Hanggang isang araw, tinanggal ng Panginoon yung tahilan sa aking mata, at doon ako talagang nakakita. So sa atin po, ganun din. So mahalaga po yung pagkakaisa. Mahalaga na yung calling natin, yung high calling ng Panginoon, gawin natin yun. Kasi ano pat iniligtas tayo ng Panginoon mula sa apoy ng impyerno? Magpasarap sa buhay, na kahit alam natin may gawain, matutulog lang tayo. Alam natin may gawain, gagawa tayo ng lahat ng paraan para mawala sa gawain. At gagamit pa tayo ng kung ano-anong klase mga dahilan para ma-justify kung bakit wala tayo sa gawain. Di ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya yung ganun. Hindi yung nakakahiya kapag makapal na ang kalyo sa puso at isip ng bawat isa.
Kaya po paminsan-minsan, pitik-pitikin natin yung puso at isipan natin, pati kaluluwa na rin, pitik-pitikin natin. Baka ang kakapal na ng kalyo niyan. Yung bang wala ng conviction ng Holy Spirit, supposedly po, ang tao pa, pwede pang pahindihan eh. Halimbawa, napaalala naman si Ate Hana, "Uy, Kuya Eri, ano ka ba? May gawain. Ano naman ba yung magagawa mo? Yung pinasok mo na yan, masasagasaan na naman yan ng gawain." Pwede ko pang i-isyan eh. Si Ate Hana eh. Diba? Wag ko, isin ko pero hindi ko natitignan. Hindi makikitang sin. Sinilip ko lang yung preview. Tapos hindi na ako sumagot. Patay mali siya na lang. Kung tao pa, pwede eh. Pero imagine the Holy Spirit. The third person of the Holy Trinity. The third person of the Godhead, Elohim, Yahweh. Yun ngayon na nagko-convict sa atin, Holy Spirit. At yung pong Holy Spirit, hindi siya pumapalya ever. Ngayon, kung yung conviction ng Holy Spirit, nai-ignore pa rin natin, na parang wala pa rin sa atin, kapatid, I am warning you, ang kapal na ng kalyo ng kaluluwa mo. Ang kapal na ng kalyo sa puso mo, ang kapal na ng kalyo sa isip mo. Check whether you're really in the faith or not. Wala na akong ibang maisip na paraan kung paano pa natin i-convict ang bawat isa na gawin natin yung ating dapat gawin bilang katawan ni Kristo. Hanggang doon na lang talaga. Conviction of the person, of the third person in the Holy Trinity, and that is the Holy Spirit Himself. Alam niyo po ba kung gaano kakalakas kapangyarihan ng Holy Spirit? Sa pamagitan ng Holy Spirit, nagawa ni Jesus Christ lahat ng miracles na ginawa niya. It is through the Holy Spirit si Jesus Christ after 3 days, muling nabuhay mula sa mga patay. Ganun po ang hindi malirip, masukat na kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya pag hindi pa natin naramdaman yung conviction ng Holy Spirit, ang kapal na ng balat ng kaluluwa mo. Ang kapal na ng balat sa puso mo. Ang kapal na ng balat na nakaikot sa iyong isip. This is a warning to all of us. Ang sabi ng Panginoon, kung mas mahalaga yan para sa iyo kaysa sa akin, you are not worthy of me. Huwag natin hintayin na yung mga pagpapala ng Panginoon, isa-isa niyang tanggalin. Kasi ang tao kumikilos kapag ayan na, nababawasan ng sahod, nagkakasakit na, nasisira na ang buhay. Huwag na nating hintayin yun. Tayo po'y nabubuhay in a borrowed time. Hiram lang po yung oras, ang minuto, ang araw natin sa mundong ito. Anytime pwedeng bawiin ng Diyos yan. Listen to the conviction of the Holy Spirit. Kung ayaw mong makinig sa mga kapatiran, listen to the conviction of the Holy Spirit. Kapag hindi mo pa rin pinapakinggan yan, sorry na lang kapatid. Sorry na lang sa'yo. Hindi ako magtataka kung merong makikitang ginagawa ang Panginoon for you to reconsider ang ginagawa mo sa Kanya everyday. Yung bang peace, kaya bang mabuhay ng tao nang walang kapayapaan? It's so easy for peace to be gone, na mawala sa ating buhay. Ang hirap. Yun yung pag nawalang kapayapaan, kahit pilito mo matulog, hindi ka matutulog. Ngayon, kung wala kang kapayapaan, dahil hindi mo pinapakinggan yung conviction ng Holy Spirit, at sarap pa ng tulog mo, ang kapal na talaga nun. Napakakapal na nun. Ang Diyos po, vengeance is the Lord's. Hindi ang kapatiran ang magbibigay ng parusa. It will be our Lord. Through what? Yun na lang tanggalin yung kapayapaan sa atin. Ang sabihin ko sa inyo, isang konting tapik lang ng Diyos, pwede kang mawalan ng trabaho. Isang tapik lang ng Panginoon, may sakit ka bigla, ang laki na pa ng tumor mo sa loob, walang nakakaalam kahit ikaw kasi ayaw mo magpa-check up eh. Okay, fine. Listen to the Holy Spirit. Siya ang kailangan natin sa sinasabi ni Pablo upang magkaroon tayo ng unity first with God, then saka na yung unity with the brethren. Mahihirapan po tayong sumama sa mga gawain, pahalagahan ng mga gawain kung wala tayong peace with God. If we are not unified with God. So wag tayo magtataka. Hindi Kuya Eric, hindi kayo gawa ng kalaban yon. Kapatid, greater is He who is in you than he who is in the world. Greater is the Lord Jesus Christ than Satan. Si Satan po, talo na siya ngayon pa lang. Talunan na siya. Yung pong ginagawa ni Satan ngayon,
Mga desperate measures na lang yan. Because alam ni Satan yung chapter 20 ng Revelation, that he will be thrown dun sa abyss. At paglabas niya sa abyss, diretso siyang lake of fire. Talunan na po kasi Satanas at ang mga demonyo. Your enemy is yourself. Maliwanag po ba yung sinabi ko? Nandito po bang lahat ng mga kapatiran o meron nasa labas? Okay, I hope hindi ako nagsayaw ng laway dito. Mas mahalaga ito kaysa mga nasa labas. Reminder sa ating lahat. Ibalik natin ang puso't isipan natin sa bulwagang ito, huwag natin dalhin sa labas. And physically, I hope nandito tayong lahat to listen to the word of our God. Okay? So napakabanal ng panawagan sa atin, kaya meron tayong mga banal na gawain na dapat hinaharap. Mamuhay tayo may pagkakaisa. Una sa Diyos, pangalawa, sama-sama tayong lahat. Ngayon po sa verse 2. Ang sabi po diyan, habang tayo'y ginagawa na ng lahat para tayo po ay magkaisa. Dapat daw kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Ngayon, pwedeng gamitin to ng mga ganun nire-remind mo na naman ako sa mga kakulangan ko. Alam ko namang nagkukulang ako Minsan ganun pa, defensive. Alam ko nagkukulang ako sa Panginoon, wag mo na akong paalalahanan. Alam ko na. Alam ko, pinipili ko yung mga araw na gusto kong dumalo. Wag mo na akong paalalahanan, alam ko na yon. Hindi ba para mas dobling saboy ng apoy yata ang dapat ibigay? Dobling saboy ng apoy yun, pag ganun, alam na mo na pala Then why are you doing what you know na dapat mong ginagawa? Hindi po ito para sa kanila. Yun po yung pagbibigay ng pasensya, not for them. Iba na po yung kaso nila, mga kapatid. Kailangan lang maranasan yung disciplinary action na po yun mula sa church. Opo. Kasi po yung pasensya, yung disciplinary action, hindi nila ibibigay, out of pasensya pa rin yun. Kasi sabi sa Biblia po, alam niyo po ang Diyos, even doon dami-dami natin nagagawang kasalanan, sabi po sa Bible, sa 103 ng Salmo, sabi po yun, ang Diyos, kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Nakita ninyo na hindi lang basta fair ang Diyos, more than fair. Kasi kung tutumbasan ng Diyos talaga yung mga ginagawa po nating kasalanan everyday, we're dead already. Wala na member tong GCC. Even me, wala na dito sa pulpitong ito. Ganun po kabuti, kamapagmahal ang ating Diyos. Kung pag-uusapan natin yung pagiging mapagkumbaba, ipinakita ni Jesus Christ po yan. Extreme humility ang ginawa ng Panginoon. Diyos siya Diyos siya, biglang nakita siya bilang isang tao, hindi lang basta tao, pinanganak saan sa sabsaban. The humblest, siya yung pinaka-humble sa lahat ng humble. Hindi mo nga po sila tinatanggap sa mga by that time, na nagbubuntis si Mama Mary, at si Joseph, dala ang Panginoong Jesus sa kanyang tiyan ni Mama Mary, hindi ba wala nga tumatanggap pati? Nakita niyo yung hirap na dinanas ni Mother Mary para dalhin ng Panginoon? Nagbiyahe po sila ng malayo. Camel or donkey yung sinasakyan niya. By foot po sila, pare-pareho. Naarawan si Mother Mary, kailangan lang uminom, magpahinga, basta't makapagbiyahe sila ng malayo. Pagdating pa nila doon sa lugar, sa Bethlehem, walang tumatanggap sa kanila kasi nga puno. At hindi na binanggit, bakit ba napuno naman itong mga ina ito? Merong iba, ang reason po kasi, nagkaroon ng census. Kinakailangan lahat, kasi galing sila ng Egypt, nagtago sila sa Egypt, di ba? Bumalik sila, kasi nanawagan ng census yung hari. Magkakaroon ngayon ng census. Di ba? Kailangan lang bumalik para pumirma sa census. Kaya sila bumalik. Wala nga po silang makita kasi puno, lahat nag-uwian. Ano nangyari na? Yun, sa sabsaban. Kung ano pa yung kulungan ng hayop, doon ngayon pinanganak yung hari ng mga hari, creator of heaven and earth, mga bagay na nakikita at hindi nakikita katulad ng mga angels, yung lumikha na yun, ayun siya. Wala nang mas humble pa kay Jesus Christ. Kung humiliation ang pag-uusapan natin, walang ibang mayu-humiliate katulad ng pinagdaanan ng ating Panginoon. At ginawa po niya para saan? Because God with us, para makasama natin ang Diyos. Kung Diyos lang pag-uusapan natin, bakit siya alis sa trono niya? But because of you and me, na kinakailangang magbalik naman ng pasasalamat, ng buhay,
papuri, pagsamba sa Diyos, di ba? Kaya ibalik natin kasi ganun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung humiliation din lang, kung tayo nakakaranas ng humiliation, para medyo, alam ko, mahirap yun na humiliate, napapahiya. Mag-pray natin at isipin natin, Lord, bago pa ako, ikaw muna. Isipin po natin yun, nahihirapan ka ba ngayon sa trabaho mo? Mas grabe yung ginawa ng Panginoon, yung trabaho niya. Nakita yung trabaho ng Panginoon. Ang sabi po sa Bible, day and night is praying. Day and night, nagmi-ministry siya. Humaharap sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya yun kung walang panawagan mula sa Panginoon, kung wala yung kanyang anointing for us na humarap sa mga yan. Hindi natin kaya yun. Pero hinarap niya. Mga karamdaman, and so on and so forth. Lalong-lalo na, hindi natin kaya magligtas ng kaluluwa mula sa impyerno. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. And yet, ganun na lamang ang kanyang pagpapakumbaba. At hindi lamang po yun, sa chapter 1 ng John, di ba ang sinabi doon? Siya ay nagkatawang tao. Pero ano sinabi doon, after a few verses, hindi siya tinanggap ng mga taong siya mismo ang lumikha. Let's hope and pray. Noon na lamang yun. Nung tayo nasa past lives natin, dapat ngayon po, tanggap na natin ang Diyos. To the point, Lord, tanggap na tanggap kita, lahat ng inyong kagustuhan, tanggap ko, drive my life. Be the captain of my heart. Ikaw ang magsasabi kung matutulog ako o hindi. Ikaw ang masusunod kung dadalo ako o hindi. Dapat ganun ng Panginoon, the captain of our souls. Okay? Hindi lamang yun. Mahinahon daw, dapat mahinahon tayo. And remember the Lord Jesus Christ. Ganun na lamang ang hinahon na meron siya. Okay, makikita natin dito yung example. Dapat daw matyaga rin. Hindi sumusuko ka agad. Give time. Give time. Lalo na pag magbago ang trabaho, di ba? Kadalasan kasi yung first impression, di ba sabi lang, first impression lasts. Pero kung tutuusin, hindi naman totoo yun eh. Hindi totoo yun. Para mo nang tinuldukan yung tao. Opo, hindi ako naniniwala doon. Una kong kita sa kanya parang napakasungit. Tapos mula nun, lagi na masukit para sa akin tao na yun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Ngayon mo lang nakita, first impression nga lang, sinabi mo na ganyan na siya, yung buong pagkatao niya hanggang mamatay siya. That's wrong. Judgmental po yung ganun. That is judgmental. I don't know, kailan ko huling ginamit yung term na yan. Pero give time. Maging matyaga sa bawat isa. Maging matyaga tayo. Number one, siyempre, sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. God is always at work in our lives each and every day. Huwag natin kalilimutan yon. Matatapos ng Panginoon sa atin kapag nandun na tayo sa kanyang piling. That's it. Pero habang tayo narito, God is at work with us. Ngayon, paano natin makikita yung hinahon, katyagaan, pagmamahal at pasensya ng Panginoon na kinakailangan din daw po nating i-practice. Matthew 17, 16 and 17. Hala, galit na galit mga. Merong babae dito ang kwento, nagdala siya ng anak sa paanan ng mga apostol. Hindi mapagaling. Hindi mapagaling ng mga apostol. Kaya sabi ng babae, kaharap na niyang Panginoon, dinala ko po siya sa inyong mga alagad. Ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama kayo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ang sabi ng Lord. Mga disciples po ito, mga apostol, mga kapatid na pag-usapan dito, binabanggit ng Panginoon. Sa unang parte ng kanyang ministry. Okay, baby pa sa faith ng mga ito. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin dito mga bata. Dalhin dito ang bata. Ako nang bahala dyan. Pagtitiis. Ito pong sinabi ng Panginoon, hindi ba parang napaka-harsh naman yata ni Jesus Christ? Kung ako kaya ang magsabi niyan sa inyo, pambira ako, Kuya Pons. And so on and so forth. Hanggang kailan ako magtitiis sa iyo, Kuya Pons? Kung sa opisina kaya ganyan din. Kung tagal mo na sa trabaho, kasi dapat isa ka na sa founder ng ng opisina niyo, sa tagal mo Isa ka na sa sa co-owner, sa tagal. Tapos makakarinig ka ng ganyang salita sa amo mo. Siyada, hanggang kailan ako magtitiis sa iyo? Parang dating ba mo na, mafayda, walang saysay. Di ba ang sakit nung ganun? Na
pinagtitiisan ka lang pala, or what? Pero ang Panginoon po dito, ang kukunin natin point, mapagtiis ang Diyos. Nakita niyo yung bigat ng mga sinabi niya, right? Pero ang sinabi po dito, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Ang ibig sabihin po doon, magtitiis ang Panginoon, magtitiis at magtitiis siya. Kinakailangan lamang i-express yung kanyang nararamdaman sa mga taong kausap niya. Kasi kung hindi sasabihin ng Panginoon, malay ko naman kung ano nararamdaman ng Lord. Siya lang naman ang all-knowing, ako naman hindi, di ba? Marami pong kapamaraanan ng Diyos upang ipahiwatig yung kanyang nararamdaman bilang Diyos. Kadalasan po gumagamit siyempre ng mga metaphor, di ba? Mga simile, mga hyperbole. Marami po niya sa Biblia. Gumagamit ng mga parables and so on and so forth para maintindihan natin kung ano nararamdaman ng Diyos. Ang Panginoon po, ito yung kanyang kapamaraanan. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Yan po ba sa tingin, kayo mismo, assess yourself. Sinasabi ba ng Panginoon sa atin ito ngayon? Eric, hanggang kailan kita pagtitiisan? Alan, hanggang kailan kita pagtitiisan? Rodrigo, hanggang kailan kita pagtitiisan? Maging sensitive tayo sa nararamdaman ng Diyos na ginagawa natin sa harapan niya. Maaring pasok tayo dito, pinagtitiisan ka lang ng Diyos. Magpasalamat ka, ang Diyos matiisin, kundi tiniris ka na niya, matagal na. Dapat may sakit ka, hindi ka nagagaling, pero gumaling ka, di ba? Yung magulang mo, matanda na, nagkasakit, gumaling, di ba? Yung anak mo nagkasakit, gumaling, di ba? Wala kang trabaho noon, nagkatrabaho ka ngayon, oh. Sino ang nagbigay ng lahat ng diyan? Ang Diyos. Ang Diyos. Sa kabila ng ating mga kakulangan, nagtitiis po ang Diyos sa atin. Ngayon, gayahin daw natin yon. Yung pasensya. Pero tandaan po natin, ang Panginoon, meron ding ending ang kanyang patience, right? Meron po. Kasi minsan yung patience naman, kapag sumobra tayo sa paggamit, yung tao lalong lumalala. Halimbawa, mga bata, pinalaki mong hindi mo napapalo. Pinalaki mong hindi mo napagsasabihan. Pag lumaki yan, hindi sanay. Lumaki, lumalaban na Ano pa masasabi mo ngayon? Hindi nasusunod yan. Kaya po, biblical po ang pamamalo sa mga bata. Yung tamang pagpalo. Biblical po yun. Ang mga bata talaga pinagsasabihan. Okay? Pinaparusahan talaga yan, ang tamang parusa. Huwag nating spoil. Kasi paglaki niya mga yan, mahihirapan tayo dito. Sa kapapasensya mo, samantalang kinakailangan mo ng lagyan na ng boundary, ang iyong patience, hinayaan mo lang, ayan, harapin mo ngayon. Yung klase ng pagkatao, meron siya. So, magpasensya as much as possible habang idinidikta ng Holy Spirit, kinokonvikta ng Holy Spirit, pagpasensyahan mo na muna, Alfonso. For the 100th time, Daniel, pagpasensyahan mo muna. Ang Diyos naman po ang magsasabi. Kung kailan yung pasensya natin, kinakailangan palitan na ng action, ng disciplinary action. So, kasama po yan sa simbahan. Pagiging mapagkumbaba, mahinahon, matyaga, pagmamahalan siyempre. Paano na mapapakita yung pagmamahal natin? Yung bang pag in-Indian natin yung isang tao, pagmamahal ba yung ganun? Alam natin yung term na in-Indian, di ba? Nagpapaka medyo mababang term yun. Okay, ano ba? Kunyari, iniwan natin sa ere yung tao. Saan ba yun ang pagmamahal? Lagi nating iniiwan sa ere. Saan ba yung pagmamahal? Hindi, di ba? Huwag tayong mag-iwanan sa ere. Pag meron tayong pinag-usapan, as a church, do it. Palabra de honor nga lang yan Palabra de honor. Lagi ko pong kinukwento sa kanila, ngayon kayo mga kabataan, tayong batch natin, papaalala ko lang. Nung araw, wala pang cellphone. Nanggaling din po ako sa worship team. Ang pangalawang ministry ko po sa church, worship team, music ministry. Nung araw po, kapag may practice kami ng ibang araw, usapan lang yon. Basta magkita tayo ng alas 7 dito ng gabi. Miyerkules ng alas 7 ng gabi, nandito tayo. Wala po kaming cellphone nun para everyday kang ipapaalalahanan. Ni telepono, wala kami noon. Ang hirap mag-apply ng telepono. 10 years bago ka magkaroon ng telepono nung araw. Ang pinangawakan po nung araw, palabra de honor. Yun lang po. Napakaganda nung prinsipyo na kinalaki ng araw. I believe ngayon din naman meron. Pero ako personally, yun yung magandang prinsipyo ng araw. Kasi yung principle of palabra de honor, gamit na gamit ng araw. Ngayon kasi,
Kung kailang 1 second na lang sa usapan ninyo, saka magsasabi, pasensya na, hindi pala ako makakapunta. Nakita niyo yung kawalan ng respeto doon? Bakit mas mahalaga ka ba kaysa sa akin? Mas mahalaga ba yung oras mo kaysa sa akin? Dapat pantay lang tayo, di ba? Pero sa ugali mo, sa karakter mo, sa attitude mo, mas mahalaga ka eh. Walang humility po doon, mga kapatid. Kapag tayo hindi natin ginagawa yung bagay na supposedly ginagawa natin dahil may usapan tayo, dinidisrespect mo yung tao. And of course, number 1, you are disrespecting the Lord. You are disrespecting the Lord na nagbigay ng ganong klase ng attitude, ng kakanyahan sa atin para maging mabuting tao tayong lahat. Ngayon, chat de honor na lang, no? Kasi mahirap, wala pa rin eh. Minsan walang chat de honor eh. Walang message de honor, walang WhatsApp de honor. Dapat talaga, palabra de honor. No? Kayo mo mga babae, kung pipili kayo na nanliligaw sa inyo, make sure mayroong palabra de honor. Yung mga lalaking yan. Doon pa lang sa simpleng bagay na yung palabra de honor. Pag sinabi ninyo magkita dito sa 7-Eleven, dito sa corner na ito, may pulang basurahan doon. No? Ganito magkita tayo. Pag lagi kayo hindi sinisipot, hayaan nyo na yon. Kasi doon lang pag mag-asawa na kayo, no? Lalo na. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hanggat kayo yung mga dalaga, especially sa mga dalaga, mga walang asawa, huwag kayong pipili ng walang palabra de honor. Yun ang nangako ng buwan at bituin ibibigay sa inyo. Doon pa lamang mag-alala na kayo. Kasi lunatic lang ang pwedeng mangako ng ganun. Mga baliw. Papangako mo sa akin buwan, saka yung bituin, trabaho nga, wala ka eh. Ni singkong duling, wala ka. Ipapangako mo sa akin pag nagpakasal ako sa iyo. Goodbye. Goodbye. Pasensya na mga kalalakihan, ha? Kasi trabaho ng lalaki manligaw eh. Kadalasan kasi nambobola lang. O nangangako ng hindi naman totoo at hindi magkakatotoo ever. Makuha lang yung babae, mambobola to death. Okay? Mambobola to death. At maraming ganyan nagiging biktima ang mga kababaihan. Mapalad ang mga misis na ang mga asawang lalaki mapagmahal, merong respeto. Okay? And of course, makajos. Isama natin yung palabra de honor. So mga kalalakihan, please, lumagay tayo sa ayos. Nung nililigawan mo siya, nung para siyang prinsesa, nung nililigawan mo, dapat ngayon queen na siya. Queen. Hindi biglang naging alila or what. Na-demote, imbis na ma-promote, na-demote pa yung babae. O asan nga yung buwan sa kanyang bituin? Sabi nga lang, pag sinapak nga naman daw, nakakita ng buwan sa bituin yung babae. So mapalad kayo na merong pantyas mamili ng mapapangasawa. Napaka-mapalad ninyo. Okay, ba't ba tayo napunta doon? Okay, doon na po tayo sa sa verse 3. Ayan. At ito nga po, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sikapin daw na mapanatili. Merong part tayo. No, merong part. Sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kung meron tayong peace, then mapapanatili ang pagkakaisa. Diba? Tingnan po natin 2 Corinthians 13:13. Uy, madaling tandaan. Sabi po rito, 2 Corinthians 13:13, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Sino yung nabanggit dito? Sa 2 Corinthians 13:13, the Holy Trinity. Kung pag-uusapan natin yung origin ng unity, that is the Holy Trinity. The Father, the Son, kaya pala nagtatanong, wala po ba dyan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung ang Diyos, yung nag-iisang Diyos, kung saan meron siyang three distinct personalities, the Father, the Son, and Holy Spirit, meron siyang unity, yun din po ipinamana sa ating lahat. Ang sabi po kasi dito, sikap. Meron po pala talagang halong so much effort para mapanatili ang kapayapaan. Hindi lamang sa church, kundi sa buhay, sa private lives nating lahat. May effort pala yun. O ikaw, ano nangyari na ba't nagkakagulo sa opisina? Ano ba ginagawa mo? Ewan ko, nananahimik na nga ako eh. Yan, sobrang tahimik naman kasi.
Ang buong opisina, kailangan ng effort, tulong-tulong lahat. Di ba? So, ang opisina po natin medyo gumigewang na gano'n. Kailangan po natin ng magtulungan and so on and so forth. Ikaw naman, no effort at all. Alam niyo ba, isa sa tinitingnan ng mga amo, yung mga empleyado na nag-e-effort din na makadagdag. Yes, meron tayong job. At specific yun kung ano trabaho mo yung gagawin mo. Pero paminsan-minsan may dumarating yung time na medyo lumabas ka ng konti doon kung makakatulong sa kumpanya. May gamit din kasi yung kapayapaan eh. Kung napakatahimik mo, very peaceful mo, at yun ang nagbunsod sa lahat upang maging tahimik din, naging maayos ang lahat, okay yun. Pero kung sa sobrang tahimik naman tayo din, sobrang peaceful, to the point, hindi na tayo nakakatulong sa iba, maging sa kumpanya, sa simbahan, o sa ating pamilya, maling klase na yun ng pagiging tahimik or pagiging peaceful. Sobra naman. The other side. Diba? So, meron daw self-effort. Sisikapin po natin. Ang sa akin po, hindi ba madalas natin naririnig na huwag tayong maging, dapat daw tayo yung asset ng kumpanya, hindi tayo yung liability. Sa pamilya po din po ganyan. Dapat sa pamilya po, asset tayo, hindi tayo liability. Di ba ang hirap kaya nung liability ka nilang lagi, yung misis mo, asset. Yung mga anak mo, puro assets. Ikaw na kalalaki ng tao, naturingan kang ikaw ang adan, leader ng pamilya, ikaw yung liability ng pamilya. Unless po may sakit ha, baldado. Kung malakas naman at siya ay liability, di ba nakakahiya naman ng sobra-sobra yun? Ito pa panawagan ko na naman sa mga lalaki kasi po malaki ang responsibility ng lalaki sa tahanan. Ikaw ang magdadala niyan. Ikaw ang pagbagsak at pagtayo ng pamilya sa lalaki po nakalagay. Kaya kung mapapansin niyo, ganun po ako ka-firm pagdating sa mga kalalakihan. Kayo po yan, nasa kamay natin. Mga kalalakihan, hawak natin yan. Kaya ayusin natin yung ating mga sarili upang maging maayos din yung ating mga nasasakupan. Huwag tayong liability. Dapat ang mga kalalakihan tayong asset. Dahil ang decision nga, di ba, ang Panginoon sinabi, ang lalaki si Adan, ang siyang magbibigay ng makakain ng pamilya. Yung mga mabibigat na aspeto sa pamilya, lalaki po dapat ang gumagawa nun. Lalaki yun. Pinagpaplansya ka na asawa mo kasi hindi siya marunong, ikaw magplansya. Pero dapat matutunan. May nangingiti ba kasi sobrang naman yung misis kung hindi naman siya marunong magplansya. Pero depende. Depende siyempre. So muli po mga lalaki ha, magpakalalaki po tayo. Hindi tayo dapat maging lame sa harap ng Diyos. Hindi tayo dapat maging lame sa harap ng ating pamilya. Nakakahiya po kay misis, nakakahiya sa mga bata, lalo na. Maging asset ang lahat ng kalalakihan. And of course, lahat na rin tayo, be an asset to our families, bukod sa mga kalalakihan, and maging asset po tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Panatilihin natin yung pagkakaisa dahil ito ay kaloob ng Espiritu at nakita natin ang magandang example ay the Holy Trinity itself. So bukod po dyan, panghuli, ano ba yung ilang bunga pa? Ilang bunga pa ng mataas na pagtawag ng Diyos? Kasi may calling tayo eh. At yun yung calling, number 1, for evangelism, for gospel sharing, siyempre yung peace, yung harmony, yung unity. Ano pa yung pwede nating ipakita bilang pagsunod sa panawagan sa atin ng Panginoon? Sa mga Gawa, chapter 2, verse 41. Ang sabi po dyan, sa 41, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya, si Pedro po, ang kwento po dito, nung bumaba ang Holy Spirit, biglang yung power ng Holy Spirit pumaroon sa mga apostles, especially po si Peter. Dito po siya, after ng pagbaba ng Holy Spirit, talaga naman, nag-message, nagdala ng mensahe si Pedro sa ngalan ng Panginoon. At ang dami pong naligtas because of that. Not because of Peter, but because of the Holy Spirit na sumakanya. Hinaluan pa ng pananampalataya ni Peter. Commitment niya sa ating Panginoon. Kaya sabi po rito, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi ni Pedro ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao nung araw na yon. That is the power na pwede nating ipakita sa mga tao around us, oras na tayo sumunod sa conviction ng Holy Spirit. Wala pong Kristiyanong walang Holy Spirit.
Kung ikaw ay naturing ng Kristiyano, wala kang Holy Spirit, hindi ka na Kristiyano in the first place. You're still going to hell. Those people, genuine Christian na mayroong Holy Spirit, yan po yung mga lahat sigurado, papuntang langit po yan. Regardless ng estasyon sa buhay on this planet. Yan po yung great hope. Great hope nating lahat. Nagkakasala ba tayo everyday? Yes. Nagkakandahirap ba buhay natin everyday? Yes. Nagkakamali ba tayo ng decision? Yes. Sabihin mo na lahat ng negative na gagawa natin yan almost everyday. Pero ang maraming salamat sa Panginoon. Maaring mapapahamak ang ating mga laman, pero hindi po ang ating mga kaluluwa. Because of the Lord Jesus Christ. So nakita po natin, nung marinig ng mga taong ito, yung salita ng Panginoon through Peter, antimano po. Instantaneous, naging desisyon nila? Magpapa-water baptize kami. Yung pong water baptism, hindi po yan pinagtatagal. Ipinapasok ng pilit upang magawa mo ng maaga. Kasi isa po yan sa unang hakbang ng tunay na pagsunod kay Jesus. Yun naman po mangyayari dapat kung talagang yung tao naintindihan na niya sa salita ng Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon bilang Lord and bilang Savior. Then that person must be water baptized. So yung mga matatagal magpabaptize, hindi ko naman sila sabing lahat. Maaring meron pa siyang duda, panawagan ng Diyos sa kanya. Okay? So sa mga bago po, nasa inyo po yan sa conviction ng Holy Spirit. Kung kailan kayo magigihanda patungkol dito. Pero ang sa akin po, makinig muna kayo ng makinig. Hanggang mararamdaman na ninyo ang paghipo ng Panginoon sa inyong mga puso. Okay? So isa po yun. Yung baptism. Baptism, ang isa sa bunga ng totoong peace with God. Humility, pananampalataya, and unity with our God. And lastly, mga gawa, chapter 2, verse 42. At ano pa yung mga bunga ng kanilang pagiging united with our God sa simbahan? Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Hindi sila lumiban. Kasi nung araw po, Christianity, Word of Christ, at puro pagan teachings na yun. Ang ginawa nila, nanatili sila sa katuruan ng mga apostol, nakaturuan din naman ni Jesus Kristo. Huwag na po tayong nakikinig sa mga katuruang hindi galing kay Jesus. Kuya Eric, pwede ba akong magbasa ng mga quotations ni Mahatma Gandhi? Huwag na. Si Gandhi po, hindi po siya Christian. Hindu po yun, sumasamba sa maraming Diyos. Itong taong to, kuya, huwag na. Itong taong to, gwapo to, huwag na lalo, huwag. Sapat na ang salita ni Jesus. Isang tinig lang dapat ang naririnig, ang sinusunod ng isang tunay na Kristiyano. Kung marami pa po tayong tinig na pinakikinggan at sinusunod, kapatid, I am really, really sad for you. Malinaw po ba yan? Okay, hindi ko mamega ang church, 5,000 ang member, andun ang katotohanan, hindi po. Remember the Lord. Nagsimula siya sa 12. And through the true working of the Holy Spirit, kaya dumami na lamang ang members niyan. Sang-ayon din naman sa kanyang disenyo ng ating Panginoon. So manatili sa itinuturo ng ating Panginoon, hindi lamang yon. Nanatili saan daw? Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Fellowship. Mahalaga po ang fellowshipping sa bawat isa. Number 1, fellowshipping with the Lord. Pangalawa, fellowshipping with each other. Upang makahugot tayo ng kalakasan, hindi po kahinaan ha, makahugot tayo ng kalakasan mula sa bawat isa. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga pinagkukwentuhan, mag-iingat tayo sa mga ating mga jokes, baka invest na yung kapatid na bago lumakas, nanghihina tuloy. Tatawa-tawa yan. Pero hindi mo alam, spiritually, imbis na lumalakas siya, humihina tuloy. So sa pagpe-fellowship po natin, nasa labas man kayo, nandito, please, make sure, spiritual ang pinag-uusapan. Hindi lumalabas sa salita ng ating Panginoon para mag-glorify ang Panginoon at yung tao mag-grow sa kanilang mga faith. Sa kanilang nalalaman patungkol sa Panginoon. Hindi sa ano-ano pang mga bagay na meron sa sanlibutan ito. Okay? Okay. Hindi lamang yon. Sa pagpipira-piraso ng tinapay, Lord's Supper. Lord's Supper. At gagawin po natin yung mamaya. Okay? Gagawin po natin yung mamaya. And of course, sama-sama saan?
sa pananalangin. We must always pray. Kaya po ngayon po, every Friday, lagi na tayong mga prayers. Nag-i-intercede na tayo sa bawat isa bilang pagsunod po sa salita ng ating Panginoon. At tunay na huli na po, mga kapatid. Tunay na. Ano ba yung kapangyarihan ng pagkakaisa? Joshua 6:20. Alam na natin ang kwento, inikutan nila yung Wall of Jericho para ibagsak. 7 times po lang inikot yun. At yung ikapito, 7 beses silang sumigaw, and so on and so forth. At ito nga yung time na sabi ni Joshua, wag kayong iihip sa trompeta, wag kayong sisigaw hanggat hindi ko sinasabi, ha. At hindi nga po nila ginawa yun. Nung sabi ni Joshua na, okay, trompeta at sigaw, now na! At kaya't hinipan nga ng mga saserdote ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao na marinig iyon. What happened? Bumagsak ang mga pader ng lungsod ng Jericho at sila ay sumalakay. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Iyon ang bunga ng unity. Marunong tayong makinig sa authority. Pag sinabing hindi pa pwede, hindi pwede. Pag ngayon na, ngayon na. Yung eksaktong pinapagawa, gagawin natin. Hindi may sarili kang version. Pwede mo bang saksang sa akin? Para kang si Kennedy doon. Sinabi na nga, trumpet. Ano yung saks dyan? Hindi pwede po. Pag sinabi ng Panginoon ganito, ganun talaga. Ito gagamitin, ganun, ito yung kahoy na gagamitin, ganun talaga. Yun po yung nangyari nung ginagawa yung Ark of ni Noah nung araw. Eksakto. To the smallest detail, ginawa ni Noah yung ark na nanggaling sa Panginoon yung plan. Pati mga materials na dapat gawin. At naging tagumpay na naging ligtas ni Noah ang kanyang buong pamilya. Why? Because they are unified with God and they are united with each and everyone sa kanyang pamilya. At yun din po ang dapat natin gawin sa simbahan nito.